kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Tekla. Aaminin ko nung una, isa akong taong mapagsamantala sa kapwa. Ang mahalaga lamang sa akin noon ay pera. At yun ay nakukuha ko sa pamamagitan ng aking negosyong karinderya. Pero dumating sa aking buhay ang mga problema dulot ng aking kasamaan at labis ko yung pinagsisisihan. Ito ang aking buhay. Natoy! Oh, Aling Tekla! Ano ba bibili nyo ngayong araw? Ay, kailangan ko ng keso, tomato sauce, Keso. kebab, mantika. O, ayan ang listahan na nakalagay na lahat dyan yung bibiling ko. Bahala ka na. Ah, sige. Ito. Manang Tekla, Talaga ba safe kainin yan? Yung mga binili natin dito kay Mang Natoy? Ilang beses na akong bumibili dito ng mga pansahog ko doon sa pagkain binibenta natin sa karinderya. O, wala namang sumakit ang tiyan na. At saka, dito mo na mabibili yung pinakamura, tulad ng keso, iba, mantika. Ah, Aling Tekla! Ito na lahat ang mga kailangan mo. Kailan ang expiration date ng mga ito? Yung mga keso, 2 linggo nang expired. Yung mga iba pa tomato sauce, ka-expired lang yan, nung 1 linggo. Pero lahat ng yan, pwede pang kainin yan. Pwede pa. Pwede pa. Bakit walang label yung mga tinda nyo, Mang Natoy? Kung may label yan, naalaman kagad ng mga tao na expired na yung binibili nila. Itong lata ng ibap. Sigurado kong ibap ito, ha? Kasi wala kang palatandaan nilagay. Sigurado kung iba pang mga yan, kahit tinanggal ko na yung label. Mang Natoy, talaga bang safe kainin yung mga expired na pagkain tinitinda ninyo? Bakit hindi mo tanungin sa amo mo? Alam mo, Mabel, yung expiration date na yan ni Kemi-Kemi lang yan. O itong keso, pwede mong kainin kahit na expired, basta walang amag o mabahong amoy. O itong ibap, pwede yan, basta walang kalawang yung lata. Ay, nako, Mabel, sa panahon ngayon, kailangan mo na maging praktikal. Spaghetti, oh. ay, Aling Tekla, pabili nga nitong spaghetti mo, 6. Tapos anim. palabok 3. Okay, Suki. O, ikaw, Mang Froilan, ano yung order mo? Itong pansit, magkano? Ay, 10 piso lang yan kada order. Itong palabok. 10 piso lang din. Kadalasan, nasa 10 piso lang kada order ang mga tinitindang pagkain ni Aling Tekla. Tulad nitong pansit, yung palabok, spaghetti, sopas, at yung lugaw. Talaga, Estela? Oo! Wala naman. Ay, talagang mura ang pagkain ko. Ay, tulong ko na rin yon sa komunidad natin. Kaya nga palagi ako dito bumibili. Kasi sulit ang pera ko. Mura na, malinis, masarap pa. Nako, Aling Tekla. Mukhang magiging suki mo na ako, O, ilan yung order mong pansit at palabok? Bigyan mo akong tig-2 order sa pansit at saka palabok. Yan ang ipapakain ko sa pamilya ko. Tapos ako, dagdagan mo na rin ang 2 order ng sopas, ha? Sure, Suki. Mabel, ano? Kailan ka ba matatapos dyan sa niluluto mo? Kanina pa yan na. Maluluto na po itong sopas. Lalagyan ko na lang po ng evap. Aling Tekla, pwede pa ba itong evap? Kasi yung lata may kalawang sa ilalim. Buksan mo nga. Gamitin mo yung abrelata. Titingnan natin kung pwede pang gamitin. Oho. Ayan, bukas na po. Titikman ko lang, ha? Okay pa ito, ha? Magagamit pa natin. Pero Aling Tekla, yung kulay ng gatas parang yellowish na. Talaga namang may pagkadilaw ang evap. Sige na, ilagay mo na yan. Okay, sabi niyo po Ayan, nasalin ko na po. Hintayin ko na lang po kumulo. Oo, bantayan mo lang yan, ha? At ako yung mag-aasikaso doon sa mga customer sa labas. Malapit na mag-alas 10 ng umaga. Siguradong dadagsain niya ako ng mga customer.
Aling Tekla! Aling Tekla! Oh, bakit nagmamadali ka? Anong balita? Si Froilan at yung pamilya niya, Ah. na food poison. Ang sabi, yung binili nilang pagkain sa inyo ang dahilan, kaya sila isinugod ngayon sa ospital. Aling Tekla! Aling Tekla, buksan niyo itong pinto! Oh, Mabel, bakit? Parang takot na takot ka. Aling Tekla, nabalitaan niyo na ba? Marami nagsumbong sa barangay ng mga tao na food poison natin. May ilan na lumusot pa sa bahay ko kanina. Buti na lang nakatakas ako. Ano? Ilan sila? Marami sila! Nirereklamo nila yung sopas na niluto natin kanina. Pagkatapos doon nila kainin yung sopas, ay sumakit ng ang ebensya nila. Ay ba, hindi ko kasalanan yan. Ha? Ikaw ang nagluto, kaya ikaw ang managot. Anong sabi nyo? Aling Tekla, malinis ako magluto. Ang sabihin ninyo, kasalanan ninyo kasi gumagamit kayo ng mga expired na pansahog na binibili nyo kay Mang Nato. Aba! Ay, ang kapal ng mukha mo? Baliktarin pa ako? Eh, totoo naman eh. Kayo ang punot dulo ng lahat ng problema ito. Aling Tekla, hindi ako! Oy, Aling Tekla! Aling Tekla! Walang iya ka! Lumabas ka dyan! Aling Tekla! Bakit ba, Stella? Ano ba problema mo? Ikaw! Ikaw ang problema namin! Kaya pala mura yung mga paninda mo kasi galing sa expired yung mga ginagamit ng pangsahog sa binibenta mo pagkain sa amin. Ay, anong pinagsasasabi mo dyan? Sumuko na si Mabel kanina. Inamin niya ang lahat na ikaw ang punot dulo ng food poisoning sa lugar natin. Masinungalingan yan. Ano kasi nungalingan? Sinisirahan lang ako ni Mabel kasi palpak siyang magluto. Ha? Eh, siyang nakalason sa inyo, hindi ako. Ay, eto na pala mga pulis. Pulis. Tama pala ang dating namin, Aling Tekla. Ah? Iniimbitahan namin kayo ngayon sa presinto para imbestigahan ang nangyaring food poisoning kung saan sangkot ang karinderya nyo. Ikulong niyo ang babaeng yan. Walang konsensya. Ayon sa dati nyong helper, bumibili kayo ng mga pagkaing walang label at expired na. At yun ang isinasahog ninyo sa mga tinda nyong pagkain, tulad ng pansit, spaghetti o sopas. Opo, sir. Ba't nyo naman ginagawa yun? Alam nyo naman na pwedeng makasama sa kalusugan ang pagkain na expired. At bawal po sa ilalim ng batas ang pagtanggal o pagtamper ng label sa mga pagkain tulad ng keso at evap na binibili nyo kay alias Natoy. Eh, doon lang kasi ako nakakabili ng murang pansahog sa pagkain. Eh, kung bibili ako ng bago, mahal, maapektuhan ang negosyo ko. Mas uunahin nyo pa ba ang negosyo nyo kaysa sa kalusugan ng marami? Ay, hindi naman sa ganon, pero... Patong-patong na kaso ang haharapin nyo. Ha? At malaki din ang magagastos nyo dahil kailangan nyo magbayad ng danyos sa mga taong nalason at naagrabyado ng negosyo ninyo. Sarado na ang Teklas Karinderya dahil sa mga paglabag nito sa health and sanitation and food safety laws ng bansa. Buti nga sarado ng kalendra yan. Manloloko yan si Tekla. Yan ang karma! Anong Tekla? Pwede ba kayo makausap? Tuloy ka, Mabel. Manang, Kung pumunta ka dito para kunin yung sahod mo, pasensya na. Wala akong maibibigay sa'yo. Wala akong pera. Wala na ang karinderya. Ang bahay ko naman kailangan kong ibenta para mabayaran lahat ng danyo sa mga customer na naapektuhan dahil sa ginawa natin. Habang yung natitira kong ipon, napunta lang sa piyansa nating dalawa.
Manang, kaya ako po gustong makausap kayo eh. Hindi para kunin yung sahod ko, kundi para magpaalam po sa inyo. Babalik na po ako sa pamilya ko sa Mindoro. Matagal na po nila ako hinihintay. Tsaka panahon na po para makapagbagong buhay ako. Ganun ba? Yung tungkol po sa sahod ko, ayos lang po yun sa akin kung hindi niyo ibigay. Naiintindihan ko po kayo. Mabel, tawarin mo ako. Pati ikaw nadamay pa sa kasakamang ko. Huwag po kayong mag-alala. Napatawad ko na po kayo. Sige po, Manang. Aalis na po ako. Totoo ang karma. Dahil sa ginawa kong masama sa kapwa ko. Unti-unting nawala sa akin ang mga naipundari ko. Ang karinderya. Ang mga naipon kong pera. Kayo naman ang aking bahay. Ko pa ang grasa ngayon. Namamalimos para lang may makain. Tapos natutulog lang ako sa gilid ng kalsada. Nilalangaw. Walang gustong tumulong. Ano ba ito? Nagawa kong kasalanan. Ay, Diyos ko. Patawarin niyo na po ako. Pinagsisisihan ko na po ang mga nagawa kong kasalanan. Palimos po. Pangkain lang po. Maawa na po kayo sa akin. Aling Tekla? Ay, Aling Tekla, ikaw ba yan? Estela? Oh, bakit kayo nagkaganyan? Kaya pala kayo biglang nawala sa barangay natin? Yung pala, nandito kayo, namamalimos? Nakarma na ako sa mga kasalanang nagawa ko sa inyo noon. Sana mapatawad mo ako, Estela. Kung isa ka sa naagrabyado ko noon. Wala na yun sa akin. Matagal ko na kayong pinatawad. Salamat. Ay, siya nga pala. Baka gusto niyong sumama sa akin sa simbahan. Doon, sa Immaculate Conception. Pwede nila kayong matulungan sa sitwasyon niyo ngayon. Sige. Sasama ako sa iyo. Aling Tekla! O ano, kumusta po kayo dito sa simbahan? Ayos naman ako, Estela. Malaki ang naitulong ni na Monsenyor at ng pamunuan ng simbahang ito. Nagtatrabaho ako ngayon bilang tagalinis at tagabantay ng bahay ng Panginoon. Kapalit ng pagkain, pera at tirahan. May kwarto ako sa likod ng simbahan. Doon ako ngayon nakatira. Mabuti naman kung ganon. Masaya ako sa buhay ko ngayon. Pakiramdam ko, mas napalapit ako sa Panginoon. Stella, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, malamang nasa kalye pa rin ako ngayon, namamalimos. Ako dapat ang magpasalamat sa inyo. Kasi nagbagong buhay na kayo. Hindi na kayo katulad nung dati. Masaya ako at marami kayong natutunan sa mga pagkakamali nyo dati. Marami akong natutuhan sa nangyari sa akin noon. At isasabuhay ko ang lahat ng yun hanggat ako'y humihinga.
Marami akong aral na natutuhan sa mga karanasan kong yun. At yun ay nagagamit ko ngayon sa aking pagbabagong buhay. Sa ngayon, patuloy pa rin ako sa paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglilinis at pagbabantay sa kanyang sagradong tahanan. Itinuon ko na rin ang aking sarili sa mga proyekto ng simbahan, lalo na kung may kinalaman sa pagkakawang gawa. Sana'y magsilbing inspirasyon ang aking kwento sa lahat. Basta tatandaan lang natin palagi, walang imposible sa pag-ibig at awa ng Diyos. Ako si Tekla, dating tindera. Ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho, Phil Cruz, Leonel Benamin, at Rosana Villegas. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Mula sa panulat ni Krishna Senga. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Isa na namang nilikha ang magbabahagi ngayon ng kwento ng kanyang buhay. Siya ay si Kunching. Ako po ay 60 taong gulang at naninirahan sa Bulacan. Isa lamang ang naging anak namin ng aking yumaong asawa. Mahal na mahal ko si Titas. Kaya naman kahit na may asawa na siya, tumutulong pa rin ako sa kanyang pamilya. Ngunit ang masakit, pumanaw si Titas at ang kanyang kabiyak nung lumubog ang barkong kanilang sinasakyan. Mula noon, ako na ang bumuhay sa aking 3 apo. Pakinggan ninyo ang aking isasalaysay. Lola, bakit nagtinda pa rin kayo ng isda? Sabi niyo po masakit ang ulo niyo. Kanina pa yun na po. Uminom na ako ng gamot sa sakit ng ulo. At saka, wala tayong panggastos, Blessy. Kailangan nyo ng baon. May project pa nga sa school tong Kuya Junior mo. Pasensya na po kayo, Lola. Dahil sa aming magkakapatid, nangihirapan po kayo. Ay, Junior, apo ko kayo. Kayo ang alaala sa akin ng aking anak. At mahal ko kayo. Kaya hindi ko kayo magagawang pabayaan. Hayaan niyo po. Pag nakatapos po kami ng pag-aaral, kayo naman po ang paglilingkuran namin. Totoo po yun, Lola Kunching. Hindi na po kayo mahihirapan. Salamat, Junior. Blessy, masaya ako sa naririnig kong yan sa inyo. Naku, tama na nga yung usapan na yan. Baka magkaiyakan pa tayo ng gusto. Oh, Blessy, kunin mo itong natirang mga isda. Ito ang iuulam natin. At susunduin ko naman sa school si Neneng. Ngayon ang kuhaan ng card nila kailangan daw parents o guardian yung kukuha. Kaya ako nang pupunta. Bukas ka na lang sumundo sa kapatid mo. Ito pong bayad namin sa binili naming isda, Aling Kunching. Salamat, Fernando. Sipag na talaga, no? Kailangan. Dahil may 3 akong apo. Gusto kong mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga yon. Hindi naman no sa dinidiscourage ko kayo. Pero, makakaya nyo pa kayang gawin yun, matanda na kayo. Hindi ho madali ang magpalaki at magpaaral ng mga bata. Oo, alam ko yun. Pero may alam ho akong paraan para mabawasan ang problema nyo. Ang hirap nyo. Anong ibig mo tukuyin? Alam nyo naman na wala kaming anak ng asawa ko, di po ba? Oo.
napagkasunduan namin na umampon ng bata. Dahil magaan ang loob namin sa apo ninyong si Neneng, sanang gusto naming ampunin. Ano? Gusto niyong ampunin ang apo ko? Kung papayag ho kayo, gagaan ang pasa ninyo, Aling Kunching, kapag nasa amin na si Neneng. Bibigyan pa namin kayo ng konting halaga para may magamit kayong punan sa isang maliit na negosyo. Lola, please. Huwag po kayong pumayag. Huwag niyo po ipaampun si Neneng. Ayaw po namin magkahiwa-hiwalay kami magkakapatid. Mga apo, naikwento ko lamang sa inyo yung sinabi ni Fernando, pero hindi naman ako papayag. Hindi ko kayang mapalayo kayo sa akin. Hindi bali nang mahirapan ako sa pagtatrabaho. Maitaguyod ko lang kayo. Magtatrabaho din po ako, Lola. Maglilinis po ako ng mga sasakyan para makatulong sa inyo. Anong nangyari sa iyo, Kuya Junior? Bakit putok ang labi mo? Sinuntok ako ni Bobot. Yung siga doon sa carwash ni Mang Nato. Bakit? Ano bang kasalanan mo? Wala naman. Naiinis lang siya. Dahil sa akin nagpapalinis ng sasakyan yung mga mayayamang customer doon kanina. Lalo siyang nagalit nung binigyan ako ng malaking tip. Soba talaga yung bobot na yun. Inggitero. Sabi nga ni Edong, lahat ng bago doon binubuli ni Bobot. Pag nalaman niya ni Lola, tiyak, magagalit yun. Ay, talagang magagalit ako. Lola? Barangay natin yan. Alam niya, bobot na yon. Masyado siya. Porket payat ka, kinakaya-kaya ka. Pero Lola, kung ipapabarangay pa natin siya, baka lalo lang siya magalit sa akin. Apo, hindi ka dapat pumayag na nabubuli. Wala ka namang ginawang masama. Kaya ipagtatanggol ka ng lola mo. Oh, Blessy. Papasok ka na ba? Ay, kayo po pala, Alimbelia. Opo, Ang lola mo. naglako na po ng isda. Ano ba nangyari doon kay Junior? At saka sa lola mo? Salbahe naman po kasi talaga yung bobot na yun eh. Kaya tama lang po, naturuan siya ng leksyon. Ay, mahal na mahal talaga kayo ng lola mo. Oo. Mahal din po namin siya, Alimbelia. Mapalad kayo sa pagkakaroon ng isang lolang tulad niya. Kamusta na si Neneng, Blessy? Hindi pa rin bumababa ang lagnat niya, kuya. Dapat kasi kagabi pa sinabi mo na yan kay Lola. Hindi ko naman alam na nilalagnat siya eh. Kanina ko lang nalaman. Kasi kanina lang siya nagsabi sa akin. Napainom mo na ba siya ng gamot sa lagnat? Oo, 2 beses na. Pero may lagnat pa rin siya eh. Bakit kaya? Tapos kuya, may napansin pa ako sa kanya. Ano yun? Ang dami niyang rashes. Ha? Naku, sana dumating na si Lola. Para madala na sa doktor ang kapatid natin. Para malaman natin kung anong sakit niya. Tao po. Tao po, Belia. Ay, sandali lang. Belia. Kunching, napasyal ka. Gabi na. Oo, kailangan ko ng pera. Pautangin mo naman ako. Ano? Saan mo gagamitin? Nasa ospital ang apo kong bunso. Ilang araw na palang nilalagnat, hindi sinabi sa akin. At saka ang dami niyang pantal. Ano sabi ng doktor? Bakit daw ganun ang apo mo? Nadenggi nga si Neneng. Ha? Belia, tulungan mo naman ako. Kailangan ko na panggasto sa ospital. Babayaran din kita. Kahit natubuan mo pa. O, pwede kitang matulungan. Yun nga lang, maliit lang ang maibibigay ko. Alam mo naman, mahirap din tong kaibigan mo. Teka, may naisip ako. Ano yun? Hindi ba mahusay ka sumayaw? Ay, nung araw pa yun, ano. Tsaka, paano naman makakatulong yun sa problema ko?
May palaro rito bukas dahil birthday ni Chairman. May pasayaw para sa ating mga seniors. O ngayon, Konching, malaking halaga ang gantimpala ng mapipiling lola na pinakamagaling sumayaw. May isang sakong bigas pang kasama yon at kahit matalo, may konsolasyon din. Ala, sige na, sumali ka! Ngayon naman, ang susunod nating kalahok ay si Aling Kunching. Palakpakan natin! Oh, magandang gabi, Aling Kunching. magandang gabi rin po, Chairman Manuel. Mahilig ka ba talagang sumayaw? Ay, ang totoo po, nung araw pa yun, matagal na akong hindi nagsasayaw. Nakumbisi lang ako nitong aking kaibigang sumali dito. Bakit naman kayo sumali dito? Ay, magtatapat na po ako sa inyo, ano. Kailangan ko po ng pera. Nadayanggi po ang aking apo at kasalukuyang nasa ospital. Kung ganun, ito pala ay sayaw para kay Apo. Oo. Ay, sige. Good luck, Aling Kunching. Palakpakan natin si Lola Kunching sa kanyang sayaw para kay Apo. Bakit kaya wala pa si Lola? Nagtataka na nga rin ako, Blessy. Sabi niya, gagawa lang siya ng paraan para magkapera. Nang may panggastos naman tayo dito sa ospital. Kawawa naman si Lola, kuya. Ang dami na niyang problema dahil sa atin. Blessing! Ay, Junior! Lola, mabuti naman po dumating na kayo. May ipinabibili pong doktor, Lola. Akin ang reseta. Mabibili ko na yan, mga apo. May pera na tayo. Nakahiram po kayo? Hindi. Nanalo ako sa contest para sa mga matatandang tulad ko. Ako ang napiling pinakamahusay sumayaw. Chairman, napasyal po kayo. Opo, Aling Kunching. Oh, kumusta na po ang apo ninyo? Ginagamot pa rin ho. Alam niyo ba, nag-viral ang post ko sa internet. Nang larawan niyo na umiiyak habang sumasayaw. Ho? Naantig ang marami sa kwento niyo na isinulat ko doon. Kaya maraming nagpadala ng tulong sa inyo. Totoo po. Oho. Kaya hindi niyo na problema ang pagpapagamot sa inyong apo. Pati pag-aaral nila. May sasagot na rin. Ay, naku, salamat po, Diyos ko. Lutas na ang aking problema. Chairman, maraming salamat din po. Luha ng kagalakan ang dumaloy sa aking mga pisngi ng mga oras na yon. Nang dahil sa isang sayaw, nalutas ang aking suliranin at nalubos ang aking kaligayahan. Kapiling ang aking mga apo. Tunay ngang sa bawat suliranin ay may solusyon. Ako si Kunching. Ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles, at Leonel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anjing Cruz. Sa direksyon Salvador M. Riades. Ito ang aking buhay. Magandang araw mga giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Siya ay si Tomas. Mula
pa nang magbinata ako, pagmamaneho na ng sasakyan ng aking naging trabaho. Mula sa pedicab, tricycle, jeep at taxi, ay naipasada ko na. Ngunit sa taxi ako nagtagal. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Ang sarap talaga ng tinolang manok. Ang sabihin mo, masarap dahil kompleto sa Ricardo. Kaya naman Hindi pala. tipid. At saka, masarap yata ako magluto. Teka, bakit hindi kumakain ng dalawang anak natin, Ay, Alma? May pinagmamakto lang dalawang yan, Tomas. Darwin, bakit ba? Cindy, ano ba problema? Finals po namin sa Makalawatay. Oh, Kailangan ko na pong bayaran ng kulang ko sa tuition fee ko. oo nga pala, no. Malaki-laki rin palang kulang mo sa school. Ako naman po, may kailangan biling project. Project na naman? Opo. Ano ba naman yan? Bawat subject na lang may project na ang mamahal naman. Ganun po talaga, Itay. Sa private school kami nag-aaral Dapat talaga, Elma. Hindi mo na lang sila ipinasok sa private tingnan mo tuloy. Nahihirapan tayo. Tomas, mas maganda ang turo sa private at mas maayos dun. At saka po, Tay, lahat ng kapitbahay natin sa private school nag-aaral ang mga anak nila. Kawawa naman kami kung kami lang ang hindi tutulad sa kanila. Gawan mo na lang ng paraan ang kailangan nila. Total, papasada ka naman ngayon. Oh, Bestre. Hindi ka ba papasada? Tapos na akong pumasada. Ha? Kumita na nga ako Kaya uwi na ako. Mukhang malaking kinita mo Ang saya mo Ako, siyempre. Ako ba naman ay papayag na kumita na maliit? No way, pre. Buti ka pa. Laging swerte sa pamasada. Bakit? Wala ka ba bang kita? Meron naman pero kulang pa sa halagang kailangan ko. Ikaw naman kasi, sobra kang mabait sa pasahero. Ha? Alam mo, minsan-minsan, iwan mo naman yung kabaitan sa bahay nyo para kumita ka ng mas malaki. Teka, ano ibig mong sabihin? Ikaw naman, Hindi ka naman bagong driver. Ibig kong sabihin, pre, magkaroon ka ng konting gulang sa metro. Ha? Tapos, mangontrata ka rin. At ang pinakamaganda sa lahat, yung ginagawa ko. Bakit? Ano ba ginagawa mo? Bili sa'yo ni Bestre ang kwintas na yan, Lota? Ay, oo, Elma. Regalo niya ng birthday ko. Buti ka pa. Naririgaluhan ng ganyan kamahal ng asawa mo. O bakit? Hindi ka ba nabibigyan ng ganito ni Tomas? Ay, nako, hindi. Lagi kaming kapos. Dahil sa gastos ng mga anak namin. Teka. Alam ko na. Ha? Sabihin mo sa asawa mo, bumarkada sa asawa ko. Para naman maambunan siya ng swerte namin. Elma, dear. Oh, Huwag mo nga akong yakapin. ito naman. Naligo naman ako Kaya mapango ko. Wala akong pakialam, naiinitan ako. May electric fan naman tayo. Mainit pa rin yan. Lakasan natin. Ay nako, ayoko. Mainit pa rin. Teka, alam ko na. Huwag na lang tayo magdamit. Ano? Para hindi tayo mainitan. Tumigil ka nga. Bastos na to Alam mo naman, namimiss na kita Bumili ka muna ng aircon. Ano? Para ganahan ako makipaglambingan sa'yo. Pero napakamahal nun. Pati kuryente natin tataas dahil doon. Dito diskarte ka. Para kumita ka ng mas malaki. May paraan naman para mangyari yon. Ayaw mo lang. Elma, kung ang tinutukoy mo ay ang ginagawa ni Bestre, panlalamang sa kapwa yun. At ayokong gawin yun. Pwes, kung hindi ka rin lang kikita ng malaki, hindi mo rin makikita ito. Elma naman. Hindi mo makikita yan. Huwag naman ganyan. Asawa kita Magsariling sikap ka muna kung gusto mo. Ha? Kuya Darwin, magkano ba binigay na baong sa'yo ni Inay? Maliit lang. Hindi katulad ng dati. Sirado kasi ang taxi na ipinapasada ni Itay. Suya naman Kaya palang aga umuwi ni Itay. Paano ka
kasya itong baon ko. Ang mahal-mahal ng food dun sa school. Ay, nako, Cindy. Problema ko rin yan. Buti pa nga yung mga anak ni Mang Bestre at Aling Lota. Nabibili nilang gusto nila. Samantalang tayo, hirap na hirap. Sana kasi. Katulad na lang ni Mang Bestre si Itay. Magaling dumiskarte. Oh, Lota. Saan mo dadalhin yung ulam na dala mo? Kina Elma, Bestre. Ha? Oo, ilang araw na kasing sira yung taxi pinapasada ni Tomas. Ay, nako. Kaya, eto, bibigyan ko sila ng ulam. Yun naman kasing si Tomas eh. Ayaw makinig sa akin. O yan tuloy, naghihirap sila ng pamilya niya. Kausapin mo uli. Palagay ko, makikinig na sa'yo yun. Tinuruan ko na si Elma ng dapat gawin eh. Para mapapayag niya si Tomas. Ano? O ano naman na itinuro mo? Tomas, ilang araw nang sirang taksing pinapasada mo. Ano? Wala ka man lang gagawin para magkapera tayo? Aba, hirap na kami ng mga anak mo. Elma, humahanap naman ako ng ibang mailalabas. Ang kaso wala akong makita. Kaya hihinto na lang muna kaming kumain, ganon? Pati mga anak mo hindi na muna papasok sa eskwela? Hindi naman sa ganun. Konting tiis lang. Hayaan mo, maghanap ako ng mauutangan. Anong tiis? Mula nang ikasal tayo, puro tiis ang ginagawa ko. Tomas naman, pag ginawahin mo naman kaming pamilya mo. Nagsisikap ako, alam mo naman yan. Kulang! Kulang ang pagsisikap mo. Pati mo gayahin si Bestre. Para mapaginhawa mo kami kung ayaw mong iwang kadami ng mga anak mo. Hindi mo alam ang ginagawa ni Bestre. Masamang trabaho niya. Hindi masama yun. Tinutulungan niyang maglibang yung mga taong masalapi. Kaya nagkakapera siya. Ang masama yung nagnanakaw, nanguhold up. At yun namang tulad mo na walang ginagawa upang maayos ang pamilya. Sakit mo naman magsalita. Mas masakit ang mangyayari pag hindi ka kumilos. Iiwan ka namin ng mga anak mo. Kaya kumilos ka na. Ay, gabi na po Bakit wala pa si Itay? Wala naman po siyang labas dahil sira yung pinapasada niyang taxi. Palagay ko, pinablan siya sa pananakot ko sa kanya kanina. Kaya yun, sumama na siya kay Bestre. Mabuti nga. Ibig niyo po sabihin, kunwari lang yung sinabi niyo kay Itay kanina na iiwan natin siya? Oo, syempre. Yun kasi ang turo ni Lota sa akin. Para makumbinsi ko ang tatay niyo na sumama sa trabaho ni Bestre. Ano po bang trabaho ni Mang Bestre bukod sa pamamasada ng taxi? Nagdi-deliver siya ng gamot sa isang kondominium. Kaya malaki ang kinikita niya. Nay! Oh! Nay! Darwin, ano ka ba? Nay! Nakagulat ka naman magbukas ng pinto. Nandito kami. Nay, si Mang Bestre po. Oh, Bakit kuya? Napano si Mang Bestre? Sabi ni Along Lota, hinuli daw ng mga pulis. ano? Oh, Diyos ko. Ang tatay niyo, baka kasama niya. Elma! Ang asawa ko, Elma! Bakit ba siya hinuli ng mga pulis? Dahil sa pagdi-deliver niya ng ecstasy at iba pang bawal na gamot sa isang kondominium. Lota, kasama ba niyang asawa ko? Mabuti nga hindi niya nakumbisi si Tomas mo. Kung nagkataon, pati siya, nakakulong na ngayon. Kasalanan ko lahat, Elma. Ako nagbuyo sa asawa ko na gumawa na masama. Lota. Ako at ang mga luho ko. Tomas! Oh, Lota, Cindy, Darwin, bakit narito kayo? Sinamahan po namin si Inay na sunduin kayo, Itay. Nalaman po kasi namin na narito kayo kinamang mulong. Nag-alala kami. Dahil 2 araw ka nang hindi umuuwi. Kaya sinamahan ako ng mga anak natin. Pasensya na kayo kung napag-alala ko kayo. Ayokong umuwi na walang dalang pera. Kaya tinulungan ko si Paring Mulong na ibenta ang kotse ng kapatid niya doon sa mayamang kakilala ko. At sinuwerte naman kumita kami. Tomas, Ba't payakap-yakap pa? ako ang dapat tumingin ng pasensya sa'yo. Dahil sa pagkainggit ko sa iba.
Dahil sa kagustuhan kong masunod ang luho ko, muntik na kitang ibuyo sa paggawa ng masama. Patawarin mo ako. Kami rin po ni Cindy, Tay. Humihingi ng tawad sa inyo. At pangako po, hindi na kami magiging maluho. Magiging matipid na po kami. At pahig na rin po kami mag-aral na lang sa public school ni Kuya. Basta, huwag lang po kayo mawawala sa amin. Natutuwa ako sa mga sinasabi nyo, pero nagtataka rin ako. Bakit pa kayo nagbago? Hinuli ng mga pulis si Bestre. Ha? Dahil sa masama niyang trabaho. At yun ang ayaw naming mangyari sa'yo. Mabuti na lang pala. At hindi ako sumama sa kanya. Patawad talaga, Tomas. Patawad. Pangako, ibang Elma na ako mula ngayon. Tinupad nga ng aking pamilya ang kanilang mga pangako. Ngayon ay tapos na sa koleyo ang aking panganay na anak. Sana po'y kinapulutan niyo ng aral ang aking inilahad. Ako, si Tomas, isang taxi driver, at ito ang aking buhay. Baka nagsigarap, Phil Cruz, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho, Chiquit del Carmen Amor, Jun Legaspi, at Susan Robles. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Buyar. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natataking kasaysayan na ilalahad sa atin ni Arnie. 38 years old na ako. Panganay sa 4 na magkakapatid. Uli lang lubos na kami. Pero sa awa at tulong ng Diyos, napagtapos ko na pag-aaral ang 3 kong mga kababatang kapatid. Ito'y sa pamamagitan ng pagmamaneho ko ng sarili kong taxi. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Maraming salamat sa pagbabalik mo nitong laptop ko, Arnie. Maliit na bagay po yun, Ma'am Berta. Aba, hindi maliit na bagay ang ginawa mo. Kung ibang taxi driver ang nakapulot nito, hindi na ito ibabalik sa akin. Lalo na mamahalin to. Maraming salamat uli sa iyo, ha? Wala pong anuman. Ngayon, wala na akong problema sa aking mga business transaction. Ay, sandali. Bakit po? Eto, kunin mo to. Ano po ito? Naku, wag na po, Higil ma'am. na? Hindi ko naman pinababayaran yung ginawa kong pagtulong. Oh, ikaw talaga. Ang bait mo. Ay, bibigyan na lamang kita ng bigas at saka groceries. Oh? Oo, para naman madala mo sa asawa at mga anak mo. Naku, ma'am. Wala po ho akong asawa at anak. Binata po ako. Yung isang kapatid ko na lang kasama ko sa bahay. Ay, ganun ba? Oo. Oo, pasensya ka na, ha? Oh, kaswerte na magiging asawa mo. Dahil mabait at tapat ka. Mukha pa responsable. Sana matagpuan mo na siya. Ay, hindi bale. Isasama ko yun sa prayers ko. Ang sarap nitong ulam na binigay sa'yo ng tinulungan mo pasahero, Kuya. Sige na, kumain ka lang dyan. Hindi lang yan ay binigay kay Kuya, Ate Lucy. Meron pang maraming dilata at bigas. Wow! Ayoko nga sanang tanggapin kaso ikinarga sa taxi ko kaya wala na ako nagawa. Ariin ko na rin na bigay yun ng kaibigan ko. Ang bait mo kasi, Kuya. Tapat ka pa. Kaya natuwa siya sa'yo. Sayang nga lang. Hanggang ngayon wala ka pang asawa. Oo nga, Kuya. Sila Kuya Frank at Ate Lucy may asawa na. Tayong dalawa na lang ang wala pa. Hindi mag-asawa ka na, Calvin. Kuya naman, siyempre, dapat mauna ka. Dahil ikaw ang panganay at akong bunso. Ay, naku. Hindi na siguro ako makakapag-asawa. Kuya! Okay lang naman
Dahil kontento na ako sa buhay ko ngayon. Napagtapos ko na kayong tatlo. May sarili na rin akong bahay sa taxi. Pero iba pa rin nung may asawa at anak, kuya. Siguro, hindi pa rin nakakalimutan ni Kuya Silota yung dati niyang nobya na ipinagpalit siya sa mayaman. Tol, matagal ko nang nalimot yun. Talaga lang na maligaya na ako sa buhay ko ngayon. Bakit nangingiti ka dyan, Calvin? Yun kasing girlfriend ko, ate. May pinsan na kasing edad ni Kuya Arnie. Oh, ngayon? Dalaga pa rin yun eh. At mabait rin daw. Eh sabi ni Dulce sa akin, kung gusto ko raw, ipag-blind date namin sila. Maganda yan O ah. diba, malay Oo natin. nga. Magkagustuhan sila. O di, makakapag-asawa ng mabait nating kuya. Kailangan kumbinsihin natin si Kuya Arnie. Bakit naman ayaw mo sa suggestion ng mga kapatid mo, Arnie? Joel, kung talagang itinakda ng Diyos sa makapag-asawa ko, mangyayari yun. Kahit pa hindi ako maghanap, siya ang kusang darating. Well, pero ano naman ang malay mo? Kung ang paraan palang gusto ng Diyos, yung maghahanap ka. Ewan ko ba, hindi kasi ako naniniwala dun eh. Kasi para sa akin, kusang darating yon. At mararamdaman ko sa kanyang pag-ibig. Kung siya talagang itinakda para sa akin. O sige, kung ayaw mo maghanap, bibigyan na lang kita ng text mate. Isa ka pa eh. Ayoko rin ng ganun. Tara, magbiyahe na nga tayo. Nang hindi kung ano-ano yung iniisip mo. Ma'am, saan ko po kayo sa Makati ihahatid? Sa JP Rizal, mamang driver. Ituturo ko na lang sa inyo yung bahay ng tita ko. Okay po. Huwag po kayong magagalit, ma'am, ha? Tingin ko kasi parang malapit na kayong mga anak. Bakit nag-iisa lang kayo naglalakad? Dapat kasama niyong asawa niyo. Wala na akong asawa, mama. Ho? 6 na buwan na siyang patay. Ano ko? Ganun po ba? Oo. Sorry ho. Okay lang yun. Tanggap ko naman. Namatay siya sa isang aksidente sa probinsya. Ang bata niyo namang nabiyuda. Siguro yun talagang kapalaran ko. Kaya nga, naisip ko na iwan na lang yung probinsya. Doon na lang kami titira sa... Doon nga, sa sinabi ko sa yung bahay ng tiyahin ko. Ganun po ba? Oo. Kaya... aray. Ma'am? Sumasakit na naman. Ang alin pong sumasakit, ma'am? Ang tiyan ko. Oh? Kaninang umaga, sumakit na ito eh. Nawala rin naman. Kaya nga, bumiyahe na ako agad, papuntang Maynila. Kaso ngayon, mas masakit na. Ma'am, sa ospital lang kita dalhin. Baka kasi manganganak ka na eh. Pero hintayin ako ni tita. Tatawagan ko na lang ho siya. O kaya naman, pupunta ako. Aray. Ibigay mo lang sa akin ang address at cellphone niya. Kayo po bang asawa ng pasyente? Oo. Ay, naku, hindi ko. Ano ba talaga, mister? Hindi ko po talaga siya asawa. Pasahero ko siya sa taxi. Sumakit ang tiyan niya kaya dinala ko siya rito. Pero tatawagan ko na ang kamag-anak niya para puntahan siya dito. Lumeng. Oh, kumusta na pakiramdam mo? Medyo okay na po, tita. Nakita niyo na ba ang baby ko? Ay, hindi pa. Dito kasi agad ako nagpunta. Lalaki daw pong anak ko. Bouncing baby boy. Oh, huwag kang umiyak. Baka ka mabinat. Naawa ako sa anak ko, Tita Berta. Hindi man lang niya nakita ang kanyang ama. Pamangkin, tatagan mo pa ang loob mo. Lalo na nga ngayon may anak ka na. Tubing, dumating na raw ang tita mo. Kaya uwi na ako. Sige, Arnie. Maraming salamat sa iyo, ha? Ay, Arne!
Ma'am? Ikaw ang tumulong sa pamangkin ko? Oo, kayo palang tita ni Luming? Magkakilala kayo? Oo, Iha. Oo, kabait na tao ito, oo. Minsan na rin niya ako natulungan. Hindi ko po akalain na dito tayo magkikita uli, ma'am. Oo nga. Ani, pwede kayang ikaw na ang kunin namin service paglabas ni Luming sa ospital. Sira na naman kasi yung sasakyan ko. Sige ho, wala akong problema. Payag po ako. Oh, ikaw pala, Ate Lucy. Pasok ka. May dala ako para sa inyo ni Kuya Arnie, Calvin. Wala si Kuya eh. Oh, pumasada ba? Hindi. Nandun sa balak niyang ligawan. Balak? Ibig mo sabihin, in love ng kuya natin? Mag-aasawa na siya. Oo, ate. Sa wakas, na-inlove na uli si Kuya. At kung sasagutin daw siya ng babae kapag nagtapat siya, pakakasalan daw niya yun. Ako, sana naman ipakilala naman niya sa atin. Nakita ko na siya, ate. May picture siya kay Kuya sa cellphone niya. Nandun pati yung anak niya. Anak? May anak sa pagkadalaga? Wala. Byuda yung babae. Napakaagang na byuda. Kasing edad ko nga lang siya eh. Madalas dumalaw dito si Arnie Luming. Panay dinandala niya ng mga pasalubong sa inyo ng baby mo. Nanliligaw ba siya sa'yo? Hindi po, tita. Siguro talagang mabait at maalalahanin lang siya kaya gano'n. Hindi naman gano'n ang nahalata ko, pamangkin. Oh? Oo, pakiramdam ko may damdamin siya sa iyo. Tita naman, biyuda na ako. Ano naman? Hindi naman hadlang sa pag-ibig yun. Ang tanong na nga lang, kung mahal mo ba siya? Mag-iisang taon pa lang hong namamaya pa yung asawa ko. Tsaka isa pa, di naman naliligaw sa akin si Arnie. Pero alam mo, kung manliligaw siya sa iyo, abay, botong-boto ko sa kanya. Dahil isa siyang mabuting tao. At naniniwala ako na magiging mabuting asawa siya sa iyo. At ama naman sa iyong anak. Luming, para sa'yo. Regalo na naman. Palagi ka na lang nagdadala ng kung ano-ano sa akin, Arnie. Nakakaya na sa iyo. Wala ka namang dapat ikahiya eh. Ako ang may gustong gawin yun. At yun ay dahil mahal kita, Luming. Ha? Arnie? Totoo ang sinasabi ko. Akala ko nga, di na ako iibig pang muli. Makalipas ang pagkabigo ko. 12 taon na nakakaraan. Pero, meron na akong anak. Luming, handa ko siyang ituring na tunay kong anak. Tanggapin mo lang ang pag-ibig ko sa'yo. Ang pag-ibig, hindi man hanapin, kusang dudulog at lalapit kung talagang atin. Ito ang naganap sa akin. Dahil makalipas ang 6 na buwan, ay tinanggap din ni Luming ang aking pag-ibig. Ngayon ay kasal na kami at dinadala na niya ang bunga ng aming pagmamahalan. Sana po ay kinapulutan niyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Arnie, isang taxi driver, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, si Kid Del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Jonel Benjamin, at Maynard Landicho Jr. sa papel na Arnie. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nila Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Ito ay ang kasaysayan ni Betty. Ni
driver ang asawa kong si Tiago. Sa hanap buhay na ito, aming pinalaki ang aming 5 anak. Maayos naman ang buhay nila sa awa ng Diyos. Ngunit pumanaw sa pagsisilang ang aming si Normita. Kaya mula noon, kami na ang nagaruga sa anak namin si Irene. Mamaya ka pa mamamalengke, Betty? Eh, bakit? Ihatid ko muna sa school yung apo kong si Irene. Ay, oo nga pala. Hatid sundo mo pala ang apo mong yun. O tapos na ba siya ng elementary? Malapit na siya makatapos ng high school mo na. Tingnan mo nga naman makakatapos na pala siya ng high school. O ano naman ang magiging trabaho niya? Gusto niya maging social worker. Kaya balak namin na ipasok siya sa kolehiyo. Ano? Gusto niya maging social worker? O paano niya magagawa yun? Pwede mangyari yun, Monang. Pahihirapan niyo lang ang sarili niyo ni Tiago. Pag tinuloy niyo yan, may edad na kayo, hindi na dapat kayo mahirapan pa. Ikaw naman, oo. Pagmasahihin niyo na lang siya, katulad nung ginagawa ng mga kapwa niya bulag. Ano ba yung ibabalita mo sa amin ng lola mo, Apo? At sabihin mo na habang kumakain tayo. Oo nga naman, Apo. Good news ba yan? Opo, Lolo. Lola, Wala, sabihin mo na. ano po? Nakapasa po ako sa scholarship na kinuha ko sa isang university. Ibig sabihin, wala ka ng matrikula sa pagpasok mo sa kolehiyo. Opo, Lola Betty. At may allowance pa po ako kada buwan. Ang galing talaga ng apo ko. Hindi na po ninyo problema ang tuition ko at pamasahe. Binabati ka namin, Apo. Salamat po, Lola. Pero magmamasahe pa rin po ako tuwing wala akong pasok. Baka naman maka-apekto yun sa pag-aaral mo. Hindi po, Lolo. Kaya ko po yun. Gagamitin ko naman yung kita ko sa masahe bilang pambayad sa magiging guide ko sa school. Bakit, Apo? Ayaw mo na bang kasama ako? Hindi po sa ganon, Lola. Iba na po kasi sa college Mas mahirap na ang pag-aaral. Kaya kailangan ko po talaga ang magkaroon ng guide. Tay, ito, dinalang ko po kayo ng bigas at mga dilata, ho. Salamat, anak. Tama-tama yan. Sira kasi yung jeep na pinapasada ko ngayon. Ganun ho ba? Di pa paano ho niyan? Di makakapasok sa eskwelahan bukas si Irene. Dahil wala siyang baon. Hindi na namin problema ang baon at pamasahin niya, Darmo. Ang allowance niya sa university ang ginagamit niya doon. Okay, mabuti naman po. Responsable ang pamangkin mo. Siya nga rin ang nagbabayad sa kinuha niyang guide. Kinukuha niya yon sa kita niya sa masahe. Abay, dapat lang hong maging responsible siya. May kapansanan siya. At uli lang lubos pa. Ano po ba ang kinukuha niyang kurso? Yung social work? Ano ho? Social work? Gusto niya maging social worker? Ay wala namang masama sa pangarap ng pamangkin mo. Opo, itay, wala nga pong masama. Kaso paano siya makatutulong sa mga nangangailangan? Siya itong pangunahing nangangailangan ng tulong. Baka wala siyang mapasukan trabaho niyan, tay. Naku, sayang lang ang pera at panahon niya sa pag-aaral. Naniniwala kami ng nanay mo na may inilaang magandang kapalaran ng Diyos para sa iyong pamangkin. Tulungan na lang natin siyang hanapin yun. Ay, naku. Maswerte siya, maswerte. At sa inyo siya napunta. Dahil alam niyo kung akong nakakupkup sa kanya, hindi ko na siya pag-aaralin. Dito na lang siya tumulong sa bahay.
Para mo naman sinabing hindi magtatagumpay siya. Kasi, tay, magmasahe na lang siya. Mas makaiipon pa siya eh. Sobe naman magsalita si Tio Darmo. Irene, bakit ka umiyak? Lola Betty. Alam ko na. Dahil sa narinig natin sinabi ng Tiyudarmo mo kanina? Ang sakit po kasi niyang magsalita, Lola. Kahit tiyo ko siya, wala siyang tiwala sa akin. Hindi kasi madaling abutin ang pangarap mo, Apo. Kaya parang imposible sa kanya yun. Alam mo ba, kami man ang lolo mo nagulat na matuto kang magbasa at magsulat. Hindi naman namin alam yung braille eh. Pati ang cellphone na nagsasalita. At higit sa lahat na talaga nakakagulat, yung pwede na rin kayong gumamit ng computer. Dahil po yun sa pag-unlad ng teknolohiya, Lola. Kaya nga ang tiyo mo hanggang ngayon hindi makapaniwala. Pati tuloy ang pangarap mo, hindi niya mapaniwala ang maaabot mo. Buti pa kayo ni Lolo Tiago. May tiwala kayo sa akin. Sinusuportahan niyo po ako. Basta, ipagpatuloy mo lang ang pagsisikap mo, Apo. At balang araw, magtitiwala din sa iyo ang mga humahamak sa iyo. Huwag kang panghihinaan ng loob. Irene, Apo, bakit malungkot ka? At saka di ba may pasok ka? Bakit hindi ka pa magbihis? Baka malate ka. Hindi po ako makakapasok ngayon, Lola. Ha? Bakit? May nangyari ba sa guide mo? Dinala po nila sa ospital ang ate niya dahil manganganak na. Ay, ganun ba? Sasamahan na lamang kita para makapasok ka at marinig mo ang turo ng mga profesor mo. Pero maghapon po yun, Lola. Ay, kaya ko yun, Apo. Malakas pa, Lola mo. Hindi ka papasada ngayon, Tiago? Oo, Betty. Masakit ang katawan ko para akong tatrangkasuhin. Malamang nahawa na kita. Siguro nga. May edad na tayo. Kaya humihina na rin ang At ang tubig. Uminom na po kayo. Salamat, Apo. Ang lolo mo nga parang tatrangkasuhin din eh. Kung gusto po ninyo, mamasahihin ko po kayong dalawa para po gumaan ang pakiramdam ninyo kahit paano. Nagkasakit pala kayo ni Inay. Tay. Oo, anak. Pero magaling na kami ngayon. Sana ho tinawagan niyo ko para lapadalan ko kayo ng panggastos. Yun nga sana ang gagawin namin. Bakit hindi po? Kaya lang, sabi ni Irene, ang ipon na lang niyang gamitin namin. Kikita pa naman daw sa uli. Naku, mabuti naman. Nakakaipon siya. Kaya tama lang naman na tulungan niya kayo ba? Dahil sa laki ng pagsuporta niyo sa kanya. Hindi nakalilimot ang pamangkin mo, Darmo. Kaya sana, baguhin mo na ang maling pananaw mo sa kanya.
Dean Rigor. Ay, good morning. Tawag niyo raw po ako. Oo. Good morning din, Ihalat ka rito. Opo. Next week kasi, graduation nyo na, no? At siguro naman, alam mo na kasama ka sa 10 bibigyan ng medalya. Nasabi nga po sa akin ng professor ko, kasama daw po ako sa top 10. Totoo yon. At ngayon pa lang binabati na kita. Sa kabila ng iyong kapansanan, nakatapos ka ng iyong kurso na may award. Salamat po, Dean Rigor. Bala ko nga sanang irekomenda ka sa isang malaking foundation na alam ko. Naghanap kasi sila ng social worker. Dok Dean, maraming salamat po. At may isa pa kaming sorpresa sa'yo. So be ready, Iha. O-order ka sa akin ng pansit at buto, Betty eh. Ay, oo, Monang. Para hindi na ako magluluto. Manok na lang ang bibiling ko. Ay bakit? Ano bang meron? Graduation na ng apo ko sa Makalawa. Abay! Tignan mo nga naman ano. Oo. At matatapos na pala siya sa kolehiyo. Ay, oo, Monang. May papasukan na nga siyang trabaho eh. Ay talaga? Ay saan? Inirecommend na siya ng kanilang din sa isang foundation. Oh, di mabuti. Nagbunga rin ang pagtsatsaga mo, Betty. Determinado rin kasi ang aking apo mo nang kahit naman magtiyaga ako, kung ayaw niya mag-aral, wala rin mangyayari, di ba? Matapos nating ibigay ang medalya para sa ating mga nangungunang estudyante, isang tanging award naman ang ibibigay natin. Ito ay ang Outstanding Student of the Year na ibinibigay dito ng university sa isang estudyante na sa kabila ng maraming hadlang ay nagawa pa rin tapusin ng matagumpay ang kanyang kurso. At ang ating outstanding student ngayon ay walang iba kundi si Irene Martinez. Oh, Irene, itong ikalawang medalya. Ano masasabi mo? Maraming salamat po. Una sa Diyos, sa pagtulong niya sa akin. Salamat din po sa mga pumili sa akin na maging Outstanding Student of the Year. Pinasasalamatan ko rin ang aking lolo at lola na siyang talagang sumuporta sa akin mula nang maiwan ako ng aking mga magulang. Salamat po sa walang sawang hatid sundo niyo sa akin sa school, Lola Betty. Hindi ko po malilimot ang inyong kabutihan at pagmamahal. Para po sa inyo ang aking tagumpay. Ikaw talaga, apo. Piniiyak mo ako. Nagsabi lang po ako ng totoo, Lola. Kayo po talaga ni Lolo Tiago ang inspirasyon ko. Oh, salamat, Apo. Pinaligaya mo kami ng iyong lola. Pinabati ka namin. Congratulations din, Irene, ha? Jodar mo, Sumunod ako sa inyo. narito pala kayo. Oo. Ito nga, nang malaman kong graduation mo ngayon, pamangkin, ito, pumunta ako rito. Talaga, pinabati kita, ha? Ang galing mo, ang galing. Karapat dapat lang sa'yo ang mga award mo, ha? Salamat po, Tio. Pero kung tutuusin, sina Lola at Lolo po ang dapat sabitan ng medalyang ito. Dahil naging mabuting gabay po sila sa akin. Para
Parang ako ang gumraduate din ng mga sandaling yun. Napakasaya ko. Pagkat natulungan ko ang aking apo na maabot ang tagumpay. Social worker na siya ngayon dito sa aming bayan. Sana'y naibigan niyo ang aking inilahat. Ako si Betty, isang lola. At ito, ang aking buhay. May kapansanan man ang isang tao, kung may mapagmahal naman siyang pamilya, tiyak pa ring liligaya at magtatagumpay. Mga nagsiganap, Junel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, June Martin Legaspi, Phil Cruz, at Susan Robles sa papel na Betty. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Boboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang dilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Tina. Magandang araw po. Nakakahiya mga sabihin. Sa beer house po ako nagtatrabaho. Nagbebenta ng aliw sa mga lalaki. Maaga po ako naulila sa mga magulang, kaya hindi na ako nakapag-high school. At tanging si Lolo Igme na lamang na nakilala ko sa kalye, ang tanging tumulong sa akin. Noong mga panahong kailangan ko ng tulong. Pakinggan po ninyo ang aking buhay. Ang sarap mo talaga, Tina. Wala kang kupas. Hoy, nakadalawa na tayo Bayaran mo na ako, Rufo. Dapat may tip, ha? Bitin pa ako eh. Isa pa tayo. Ano? Nakadalawa ka na, hindi ka papagod? Eh, bakit? Di mo na ba kaya? Sabihin mo lang. Bibigyan kita ng gamot para lumakas ka. Ha? Ayoko ng drugs. Hostess lang ako, pero hindi ako adik, ano? At saka, kaya ko ba? Huwag kang mainis. Gusto mo ng malaking bayad, hindi ba? Kaya dapat, paligayahin mo ng gusto ang parokyano mo, di ba? Ha? O, Tina. Mukhang masama pakiramdam mo, Hindi ka pa bumabangon dyan sa higaan mo. Yung anak mo nga pala, napaliguan na ni Lolo Igme. Salamat naman. Masakit ang katawan ko, Joy. Yung visit kasing Rufo na yun, pinagod ako. Nako! Tupang talaga sa sex ang lukulukong yun. Ay, malas mo lang. Ikaw na ang paborito niya ngayon. Nagbigay naman ba ng malaki? Oo. Pero, alam mo, kulang pa yun sa sakit ng katawan na binigay niya sa akin. Sa mga pambababoy niya. Kakasuka siya. Ano ba? Nag-iimot ka na naman dyan. Ilang taong ka na sa trabahong ito hanggang ngayon ba? Hindi ka pa rin sanay? Sanay na. Pero nangangarap pa rin ako, syempre, na makaalis sa putikang ito. At makalaya sa pambababoy ng mga lalaki. Paano? Tulad ko rin, wala ka rin pinag-aralan. Oh, di ba? May anak ka pa na kailangan buhayin. At bukod doon, ikaw rin ang sumasagot sa mga gamot ni Lolo Igme. Lolo Igme, ito na po mga gamot ninyo. Nabili ko na po para sa 1 linggo. Nakakahiya naman sa iyo, Tina. Hindi kita kadugo, pero ikaw pa ngayon ang tumutulong sa akin. Huwag niyo na pong alalahanin yun. Tinulungan niyo rin po ako nung buntis ako at naghahanap ng matutuluyan. Kinupkup niyo kami ng anak ko.
Ngayon naman po, hayaan yung gantihan ko ang inyong kabutihan. Uy, pero sakitin ako ngayon. Pabigat na sa'yo. Parang ako pang nagbabaon sa iyo sa putikan eh. Ay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Hindi po totoo yan. Napasok ako sa trabaho ito dahil sa kahirapan ng buhay. At sa kawalan ng pinag-aralan. Kaya, Lolo, wala po kayong kasalanan. Totoo ang sinasabi ko. In love ako sa'yo. Baka naman binobola mo lang ako, Ramil. Tulad ng ibang lalaki nagpupunta dito. Hindi yun, Bola. Talagang mahal kita. Kung gusto mo, magsama na tayo. Para mapatunayan ko sa'yo ang damdamin ko. Magiging maligaya ka sa akin. Talaga? Oo naman. At hindi ka na magtatrabaho. Ako na lang ang tatrabahuin mo. Para yung punta ni Ramil sa beer house, ha? At lagi ding may regalo sa'yo. Binobola ko. Huh? Nililigawan ako, kuno. Sinasakyan ko nga lang mga pambobola niya. Bakit? Anong sinasabi niya? Kesyo, kung gusto ko raw magsama kami, at liligaya daw ako sa kanya. Oh, ano naman sinagot mo? Ano naman yung nararamdaman mo? Naiinis ako. Pero hindi ko pinahahalata sa kanya. Alam ko naman na gusto lang niya akong gamitin ng libre, no? Ano, at pagkatapos magiging tagabuhay niya? Mabuti naman. At hindi ka nadadala doon sa mga matatamis niyang salita. Joy. Tama na ang minsang panloloko sa akin ng isang lalaki. Hindi na mauulit yun. Lolo Igme, Ikaw pala, Joy. Gusto mo na bang kumain? Handa na itong pagkain na. nasaan si Tina? Umalis. May bibilhin daw sandali sa mall. Ha? Na mga kailangan din sa bahay. Ay, bakit hindi niya ako ginising? Sana nakasama ako. Meron pa naman akong gustong bilhin. Sayang nga. Pero malamang na parating na yon. Kanina pa umalis eh. Dapat nga narito na siya eh. Bakit po wala pa? Asan ako? Ma'am, narito po kayo sa isang klinik. Klinik? Opo. Ako nga po pala si Tina. Ako naman si Pilar. Kanina po, Ma'am Pilar, habang nag-aabang ako ng masasakyan pa uwi sa amin, nakita ko pong nabuwal kayo. Oh, naalala ko na. Nahilo ako kanina. Mainit kasi. Nasa talyer ang sasakyan ko kaya nag-abang ako ng taxi. Ganun po pala. Kaya po, humingi po ako ng tulong sa mga tao upang madala kayo rito. Ay, salamat sa iyo, Tina. Ang bag ko. Ito po. Huwag po kayo mag-alala. Iningatan ko po yan habang buhat po kayo ng mga hiningan ko ng tulong. Salamat uli sa iyo. Ayos lang po yun. Ang asawa niyo nga po pala, tumawag habang wala kayong malay kanina. Kaya po, alam na po niyang nangyari sa inyo. Papunta na po sila rito. Ay, salamat. Wala na pala akong dapat alalahanin. Ma'am Pilar, pagdating po ng mister niyo, aalis na po ako ho. Baka nag-aalala na sa akin si na Lolo Igme eh. Lolo? Opo. Ulila ka na ba sa mga magulang? Opo, pero hindi ko po tunay na lolo si Lolo Igme. Siya po ang tumulong sa amin noon ng aking anak. Kaya itinuring ko na po siyang parang tunay na lolo. May asawa ka na pala. Wala po. Anak lang po ang meron. Oh, I'm sorry.
Ihahatid ka na lang namin, Tina. Ano nga palang trabaho mo? Yun pala ang dahilan. Kaya ngayon ka lang nakauwi. Oo, Joy. Sila ba yung sakay nung magarang kotse na nagkatid sa'yo? Oo. Alam mo, ang bait nilang mag-asawa. Alam ba nila trabaho mo? Oo, pinagtapat ko. Nakakatuwa naman itong kaibigan ko. Matulungin na. Honest pa. Alam mo namang hindi ko ugaling magtahi-tahi ng kwento, di ba? Sabi nga pala ni Ma'am Pilar, magkikita raw kami uli. Bakit daw? Ewan ko. Hindi naman niya sinabi kung bakit. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Sino po sila? Ako po si Pilar. Nariyan po ba si Tina? Ay, kayo yung tinulungan niya. Ako nga po. Ay, tuloy ho kayo at tatawagin ko. Sige po, tuloy. Para sa amin po itong lahat na dala ninyo, Ma'am Pilar. Oo, Tina. Yung groceries para magamit nyo. Ito namang iba, mga produktong ititinda mo online. Di ba sabi mo sa akin, gusto mong iwan na ang trabaho mo sa beer house? Opo. Kaya naisip kong bigyan ka ng mapagkakakitaan. Kami na rin na magpapagamot kay Lolo Igme para wala ka ng problema. Naku. Salamat po, Ma'am Pilar. At hindi lang yan. Eto, kunin mo. Malaking halaga po yan. Gamitin mo ito upang may panggastos kayo. At ang iba, tabi mo. Salamat po. Salamat po na marami, Ma'am Pilar. Mabait ka, Tina. At mabuti ang iyong puso. Kaya naman gusto kitang tulungan. Ngayon po, makakaalis na ako sa putikang kinalalagyan ko. At makakalaya na rin ako sa pambababoy ng mga lalaki. Walang pagsidla ng aking kaligayahan ng mga oras na yon. Ang isang maliit na pagtulong ay nagbunga ng katuparan ng aking pangarap. Tunay ngang habang may buhay ay may pag-asa. Sana po kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako po si Tina at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Leonel Benjamin, Rosana Villegas, Maynard Landicho, Angelo Alcantara, Jeneline de la Cruz at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.